Hindi na talaga maganda yung mga nangyayari ngayon. Ang dami kong nakikita kaliwat kanan ng mga nare-refuse na mga application. And then yung mga application ng iba na nagpasa ng for work permit, ang tagal ng process nung kanila. Merong pa-expire na yung work permit nila, wala pa rin yung result ng kanilang permanent residence application. Meron ding yung iba, nagwo-worry na kasi ngayon is December. Sabi nung isang nabasa kong post is January daw, expired na 2025 yung kanyang working permit. So hindi siya maka-apply ng Bridging Open Work Permit o BOWP dahil wala pa rin siyang nare-receive na AOR, wala pa rin siyang nare-receive na pre-arrival or eligibility pass. So hindi siya maka-apply ng BOWP. So isang buwan na lang, expired na yung working permit niya. So nadidepress na. Ang lakas talagang makadepress nitong Canada. Kaliwat kanan yung mga nababasa kong application na talagang ang bagal, ang daming backlog. And then ang ending, yung iba may nare-refuse pa. Kaya talagang sabi ko nga, kakaiba talaga dito. Hindi siya yung tulad ng ibang bansa na nakaset na yung utak mo pagdating mo is ikaw ay 2 years yung kontrata, uuwi ka na. 3 years yung kontrata, uuwi ka na. Dito kasi kahit pa sabing may pinirmahan kang kontrata bilang temporary foreign workers, ang isip mo, yung goal mo, makukuha ko yung permanent resident dito, hindi ako uuwi nang hindi ko na i-applyan. Kaya lang, ito nga, sa dami ng policy na nagbago, ang dami kong nakikita na hindi na marirenew talaga. And yung mga madalas na kakilala ko dyan is kalimitan is yung mga temporary resident, student, working permit. So hindi kasama dyan yung mga PR na syempre, mga citizen na. Dahil yung mga yan dito, kahit na ilang beses mawalan ng trabaho yan, marami pang pwedeng malipatan yung mga yan. Kaya madalas ko nga sinasabi sa inyo talaga na kung tayo ay hindi pa PR dito, as much as possible, wag muna tayong kumuha ng kung ano-anong bayarin dahil baka ang ending, iwanan natin yung mga utang natin dito at bumalik tayo ng Pilipinas. Well, I don't know if you still remember yung vlog na ginawa ko about dito kay Indianong Bisdak. Dati, nakita ko yung isang video niya na umiiyak siya. Before coming here talaga guys, do your own research talaga, no? Make sure you have a long-term plan talaga. Napaka-importante talaga niyan guys. Kasi kung pupunta lang kayo dito ng basta-basta lang na para makapunta ng Canada and you don't have any plan, mahihirapan talaga kayo. You will be just wasting your time. Alam mo yun, as I said, para ka lang mababaliw dito, madedepress ka sa dami ng problema, walang katapusang problema. Nag-apply siya ng PR, na-refuse. So sabi niya, nakalagay doon sa thumbnail niya, hindi para sa akin talaga siguro yung Canada. So nakita ko din doon sa video niya na umiiyak na siya, nagpaalam na siya doon sa mga dati niyang katrabaho na yun nga, kasi nga wala na siya, out of status na siya So na-refuse. So doon ako nagkaroon ng idea na sabi ko, even ganun ka pala katagal dito at nag-apply ka ng permanent residency, may chance pa rin ma-refuse kung talagang hindi ka pa rin qualified. So dito muna tayo guys sa sa sasakyan at grabe, maginaw kahit na hindi umuulan. So nagkaroon ako ng idea doon kay Indianong Bisdak. Sabi ko, mahirap talaga na kumuha ka dito ng mga bayarin nang hindi ka pa stable, hindi ka pa sure na dito ka na. Dahil kapag nawalan ka ng status, paano mo siya babayaran? And then, may nabasa akong comment dun sa vlog natin na yun nga, yung na-content ko na mag-asawang vlogger dito din sa Canada na na-refuse yung application ng asawa niya. So, wala na siyang status. So, nasilip ko yung isang vlog na ginawa nila, yung latest vlog nila. So, matagal sila nagantay, I think 6 months. Then, akala nila, nung nag-email na yung IRCC, ang ending pala,
refuse yung status nung husband niya, which is yung babae is student. Well, magaganda naman yung makatayuan nila kasi nababasa ko. Kasi pasensya na, hindi kasi ako masyado nanonood ng ibang vlog. Ang kalimitang pinapanood ko po dito is yung mga consultant talaga at yung mga news talaga dito sa Canada. So, malimit ko nababasa, ang tawag nila dun sa babae is attorney, dun sa lalaki is engineer. Actually, nalalaman ko naman yung mga yon dahil doon sa mga nagko-comment din doon sa vlog ko na kumuha sila ng brand new car, ganito gana, nag-financing na sila. Sabi ko wala po tayong pakialam dyan kasi buhay po nila yan. It doesn't matter sa akin kung permanent na sila or temporary kasi sila naman po magbabayad niyan. Ngayon, ang ending nga, ito nga na-refuse ata yung lalaki. Alam mo yung pinanghihinaan na sila ng loob. So marami daw challenges. Sa totoo lang po, may mga dinadala din ako na may mga iniisip din ako, nakaka-depress din. Pero I'm still positive na gusto kong ma-share sa inyo yung mga pinagdadaanan namin para hindi na kayo matulad sa mga pinagdadaanan namin. And humanga ako doon sa mag-asawa dahil can you imagine may mga pinagdadaanan din sila pero ina-update nila kayo sa mga nangyayari sa kanila. Kahit pa paano, nakakakuha kayo ng idea na just in case na pagdaanan ninyo, hindi na kayo matutulad doon. Ang hangad ko po kasi ay may share sa inyo yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng mga kababayan natin nang sa ganun, hindi na kayo matulad sa mga maling naging desisyon nila nang maiwasan ninyo. Kagaya na lang nitong isang subscriber natin na before pa siya makarating ng Canada, nagme-message siya sa akin. So, nung binalikan ko yung mga message niya, ito pala yung naging usapan namin. Sabi niya, "Hello Sir Purge, kumusta? Silent viewer and recently follower mo ako. Kaka-subscribe ko pa lang sa YouTube channel mo. Salamat sa mga vlogs mo, napaka-helpful lahat ng especially sa akin na nagpe-prepare para makarating dyan. Ako nga pala si Sir, future employee ako ng, hindi ko na lang po sasabihin. May visa ako at nag-aabyad na ako ng POEA, OEC, hopefully at target na makaalis ngayong end of this month." So nag-reply naman ako, sabi ko, welcome to Canada kasi magkalapit lang kami. Then sabi niya sa akin, "Salamat Sir Purge. Napanood ko kasi yung isang vlog mo na nag-grocery kayo sa... For sure, magkikita tayo once na bumalik kayo doon. Please continue mga vlogs mo. Napaka-helpful, lalo sa mga kagaya ko na nagpe-prepare. God bless you." And then, ito, sabi niya sa akin, "Good evening, Purge. Ako yung bumati sa'yo sa nung nag-grocery ka. Ako yung taga..." Kasi may bumati sa akin. Ang dami na po kasing mga namimit ko dito. Bumabate kung saan-saan lugar kong namimit. Sasabihin nila, "Sir, followers mo ko." Yun. So, nag-message siya sa akin. Siya pala yun, yung namit ko. Tapos... sabi niya sa akin, "Paparating na sir yung family ko dito." So nagulat din naman ako. Sabi ko, di ba ka darating lang nito? Ba't paparating na kagad yung family niya? And then ito, after ilang buwan, nag-message uli siya sa akin. Sabi niya, "Sana mabasa mo itong message ko. Hingi sana ako sa iyo ng payo. Idea kung ano ang dapat kong gawin. Temporary foreign workers ako at isa sa mga nanganganib na mapauwi dahil sa mga pagbabago na nangyayari sa immigration. Kasama ko na ang mag-ina ko dito, 5 months na sila. Hindi na din mag-a-apply ang employer ko ng LMIA para sa akin dahil mahirap daw ma-approve at mataas ang salary na hinihingi. Cook ang position ko. Ano kayang maipapayo mo kabayan sa akin? Napakahirap ng sitwasyon ko lalo at kasama ko mag-ina ko dito. Sana mabasa mo ito. Salamat." So sabi ko sa kanya, "Pag may time usap tayo sir, call mo ko. Papasok lang ako sa work." Tapos inireply ko pa siya, sabi ko, "Kaya nga madalas ang ina-advise ko sa mga temporary foreign workers pa lang na wag magmadali na kunin agad ang pamilya. Mas maganda na i-secure muna ang PR." Ang sagot niya sa akin, "Naku, salamat agad sa pagbibigay mo ng oras." Sabi ko, kasi anytime pwedeng magbago ang mga policy. Even ako, pwede ko nang kunin ang family ko, pero hindi ko siya kinukuha. Ang reply niya sa akin, "Oo nga, namali ako masyado at na-excite. Wala naman kasi akong idea na ganito dito. Hindi ako naniwala sa mga sinasabi ng iba. Wala naman kaming kamag-anak dito kahit isa, lakas lang ng loob lahat ang ginawa ko." Ang sabi ko sa kanya, maraming dumarating dito na TFW, hindi pa PR, kinuha agad ang family. Ang nangyari po, hindi na renew, na layoff, na terminate ng employer. Ang ending na wala ng status, damay pati ang pamilya na kinuha. Well anyway, nandiyan na yung kabayan, wala na tayong magagawa. Ang tamang gawin na lang ay gawa ng paraan na magkaroon kayo ng status. Ang sagot naman niya sa akin, "Pwede mo ring i-content ang situation ko lalo pat may pang-aabuso din sa akin itong employer ko. Hindi lang ako makaalis kasi nga kasama ko na ang mag-iina ko.
Lalo ngayon, delikado, napakadami naming TFW, same situation. So sabi niya, may mga nag-advise daw sa kanya, kunin mo na kagad yung pamilya mo, kunin mo na kahit hindi ka pa PR, ganun-ganan, para masasama-sama kayo. Then sabi ko sa kanya, yan kasi madalas ang ina-advise ng iba, uy, pwede mo nang kunin ng pamilya mo, kunin mo na, maganda mag-work dito pag sama-sama. And then sabi niya, may 7 months pa naman ako dito, kaso kailangan ko nang gumawa ng aksyon bago ako mawala ng status. Bago pa ako makapunta dito last year, followers mo na ako, sir. Sa'yo ako nakakuha ng information, kaso inignore ko yung mga vlog mo na wag munang kukunin ang family. Dapat pala talaga nakinig ako sa'yo. Tapos isinend ko sa kanya yung mga vlog kong ginawa na wag munang dadali ng family, tsaka yung ginawa kong, yung post ko na bakit ang reason wag munang dadali ng family. Dahil yun nga, baka mawalan ka ng status or baka abusado yung employer, etc. etc. Isinend ko uli sa kanya. Ang sagot niya sa akin, nabasa ko lahat yan, sadyang hindi ko lang pinansin sa kagustuhan kong makasama na agad ang mag-iina ko. Sabi niya pong ganon. So wala na tayong magagawa. Nandito na yung pamilya niya at ang ending, hindi na nga daw siya i-renew ng employer niya kasi kailangan magtaas ng sahod. So kagaya lang din siya nung sitwasyon nung nakaraang vlog na ginawa ko. So may mga ilang consultant akong ibinigay sa kanya. Sabi ko, kontakin mo to, baka may magagawang paraan sa'yo, baka may available na LMIA or kung ano man. Well, ang sabi niya sa akin, Kuya Perds, may mga nag-o-offer naman sa akin ng LMIA. Ang problema, Tier 4 and Tier 5. Well, hindi pwedeng ma-sponsor yung mag-ina ko. So kung igagrab ko yun, mapapauwi yung mag-ina ko. O sabi ko naman sa kanya, o diba, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo muna kinuha yung pamilya mo, wala kang cargo dito, anytime pwede kang makahanap ng malilipatan basta't may nag-offer sa'yo ng LMIA. Well, ayan na, may nag-offer sa'yo ng LMIA pero hindi mo makuha, hindi mo ma-accept. So paano? Lilipat ka, magkakaroon ka ng status, iniisip mo yung mag-ina mo. So kung wala yung mag-ina mo dito at sarili mo lang iniisip mo, kahit papano, magaan-gaan sa'yo na lumipat, magpalipat-lipat ka ng ibang employer. Kaya lang, mayroon kang cargo na pamilya na dito na iniisip mo, laging pag kinuha mo yung LMIA na hindi sila pwedeng ma-sponsor, paano sila? Yun ang lagi mong iisipin. Unlike nung inuna mo muna yung status mo, kung ikaw ay PR na, saka mo sila kinuha. Pagdating nila dito, PR na rin sila. So pare-pares na kayong PR, wala na sa inyo ang mapapauwi. Well, may mga ibinigay ako sa kanyang konsultant. Sabi ko, baka may magagawa sa yung paraan. Pero ang sagot naman niya sa akin, ito. Nakita ko na pala yan dati, Sir Perds. Saka na message ko na 12,000 ang bayad sa agency. Grabe, garapala na talaga na, sabi ko. Oo, yung isang konsultant sa akin may alok din na cook din. 25,000 ang bayad. Can you imagine that? Ha? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 na LMIA para sa status nyo dito. Hindi nyo po yan mababawi. Sa mahal po ng bilihin dito, sa mahal po ng renta dito. Matatapos yung kontrata ninyo, hindi nyo po kagad mababawi yan. Para sa pangarap nyong Canada. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mapepera na kayo, wag na kayong mag-Canada eh. Tapos sa kaliwat kanan na nakikita ko dito na mga kababayan nating mga Pilipino na walang makuhang LMIA, na nanganganib mapauwi, may mga nadidepress na, nagkaka-anxiety na, ayaw umuwi, ayaw kasi ma-expire na yung status nila, wala silang mahanapan na malilipatan. Mayroong pa ring mga gagong vlogger na nakikita ko nagpo-post everyday hiring doon sa kanilang mga page, sa reels, nakalagay dito hotel cleaner, approved Lamia, 25 available jobs, cook, fruit picker, apple picker, lahat na ata ng klase ng picker, farmer, everyday post niya, hindi lang 10 hiring yung pinopost niya. Napakaraming hiring. Hanggang sa dumadami ang followers niya. Sabi ko nga, kung marami ka palang hiring, bakit hindi mo ialok dito sa mga naghahanap ng trabaho dito? Napakarami dito inside Canada na walang trabaho. Pag nakita hiring, vlogger sa Canada, follow na kagad. Pinapayaman nyo yung mga vlogger ditong kupal. At sa inyo namang mga vlogger na walang ginawa kundi mang-hype do sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada at pakikitaan nyo ng kung ano-anong magaganda para lang masabi na nakakaangat kayo sa kanila dahil kayo ay nasa Canada. Tigil-tigilan nyo na yan. Karamihan sa inyo nagpaparami lang ng followers at kahit na ano lang ang maipost para lang sa engagement nyo sa Facebook, sa YouTube. Maging responsable din kayo sa mga pinagpo-post nyo dahil yung mga kababayan natin minsan inutang pa nila, pinaghirapan nila yung pera nila para makarating lang dito sa Canada. Pero ang ipapakita ninyo puro magaganda lang. Ayaw nyong ipakita yung mga reality para yung expectation nila hindi ganun kataas. Dahil sa totoo lang, sa kaliwat kanang nababasa ko dito ng mga kababayan natin na
na pinangarap nila yung Canada, isinugal nila yung pera nila, pagpunta dito, ang lalaki ng placement nila, then ang ending patapos na yung working permit nila, and then starting this September 2024 until December 2025, yung mga mag-i-expire na working permit, 5 million na working permit, a study permit, lahat ng resident na temporary resident na hindi na i-renew. So yun po, kaya pahirapan po ngayon, napakaraming backlog ng IRCC. Kaya ikaw kabayan, post ka ng post ng hiring, hanapin mo yung mga kababayan natin na mawawalan ng status at i-offer mo yung mga sinasabi mong hiring. Dahil kung ako nasa sitwasyon mo, ganang kadami yung hiring kong ipinopost araw-araw, hindi ko para unahin yung ibang tao, lahat ng kamag-anak ko, kaibigan ko, sa kanila ko i-offer yan. Di sana lahat ng kamag-anak ko, pinapunta ko na dito kung ganyang kadami pala yung hiring. Kaso pahirapan nga dinaig mo pa yung mga agency sa Pilipinas na Merca, na Magsaysay Global, na Staff House. Sila pa ilan-ilan lang yung mga hiring, ikaw everyday hiring. Pasensya na mga kabayan, medyo nadadala ako ng emotions ko dahil kaliwat kanan yung mga nababasa ko dito, may mga umiiyak na, may mga tumatawag sa akin. Sa totoo lang po, kung PR na ako, baka pwedeng ibigay ko na sa inyo yung trabaho ko at ako na lang ang maghahanap ng malilipatan para doon sa mga mawawala ng status. Kaso wala po napakabagal talaga, ang tagal na ng process namin until na wala pa ring decision. May mga nababasa din ako ng mga application nila, work permit, na until na wala pa ring lumalabas na result. And then yung mag-asawa nga, sabi ko nga sa inyo, 6 months yung inantay nila. Ang ending na-refuse pa yung kanyang asawa. So kaliwat kanan, napakarami po dito ng talagang hindi na magandang mga nangyayari. And then yung kasama ko, lumabas yung kanyang medical ng spouse niya, pinag-medical na kagad niya, so nag-aantay siya ng matagal, ang ending pinag-remedical ulit, wala namang problema sa health yung asawa niya. So sabi nga namin, ano nangyayari dito sa IRCC? Pinag-medical ng maaga, ang ending natapos yung medical ng hindi naman pala mapaprocess kagad, tapos ngayon pinagre-remedical ulit. Sabi nga namin, bakit sila tanggap ng application? Until now, ang dami pa rin pumapasok na application mga bagong kapapasok lang ng September, October, November, December. Mga ina-accept nila application, pero yung mga pending pa nilong since last year, December, January, February, March, April until now, wala pa ring result. So sabi ko nga, this is a pure business. Kailangan nila ng pumapasok ng pera, nagbabayad sa application, pero hindi naman nila unahin yung mga pending, napakadami ng backlog. So hanggang dito na lang guys, na-share ko lang sa inyo. Sa dami ng problema dito, I suggest guys, na kung may pangarap kayong mag-Canada, this is not the right time. Wag muna ngayon. Kung may pera kayo, I suggest na mag-business na lang muna kayo. Masumaha nga ako doon sa mga kababayan natin na yumayaman na nasa Pilipinas at hindi na kailangan mag-abroad. Bagkus pagyaman nila, nakakapag around the world sila. Compare dito sa mga sa mga dinadanas ng ibang temporary foreign workers. Kaya hindi biro maging isang temporary workers dito, especially kung wala kayong pathway to PR. Mahirap po talaga dahil may chance na mapauwi pa rin kayo. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.